Good morning mga kapakner, panibagong araw at syempre panibagong vlog tayo. Yan at nandito na tayo sa bukid. Nilusungan natin ng maaga gawa ng pipitasin na yung natirang bunga para mahagisa na rin ng pataba. Gawa ng napakaraming bulaklak na lumalabas. Hahagisa na rin ng pataba yan. Sabi na rin natin kala Sir Jun yan. Kaya kailangan na rin pitasin yung bunga para hindi na siya kumain ng pataba. Tapos yung medyo mga kapal na damo doon, yung mga naunang grass cutter, aanhin natin, hahapyawan natin para malinis yung tatapunan ng pataba, hagisan, hindi na makisali yung damo. Baga parang puno-puno. Bibili tayo ng gas habang umipitas sila, grass cutter tayo. Mga kapakner, dito nga tayo sa dulo. I-check natin itong mga pitasin. Kasi nakikita na rin natin yung bulaklak ng kalamansi. Makapal na. Pag nasabuyan pa ng pataba ito, maglalabasan pa lahat. Marami pa ilalabas na bulaklak yan. Kaya maobligam ipapitas para hindi na kumain yung bunga ng kalamansi. Tapos bali ito yung dahon yan, ito yung natutuyo pagka may fungus siya. May gamot naman dito, alam naman natin yung gamot dito sa ganitong sitwasyon ng dahon. Spray natin yan. Ganito kakalabasan yung mga kapak na rin, natutuyo yan, natutuyo yung ganyan. Yan gagamutin natin pag nag-spray tayo para maagapan. Pag di mo kasi naagapan yan, yung iba sanga yan, makikita mo matutuyo. Kunyari itong sanga na to, natutuyo to, nauubos yung dahon nito hanggang sa maging tuyo siya, hanggang sa magano siya, yung parang boneless, wala na siyang dahon. Papatay, nga, patay na yung sanga nun. Kailangan maagapan. Daming blessing nito. Sana ano siya mga kapakner, palain sana tayo na mapa bunga natin ng maayos. Yan. Kaya hindi ka manghinayang di spray yun. Kailangan talaga alagaan sa spray sa dami ng bulaklak na lumalabas. Wala pang subo ng pataba yan. Pag naasubuan pa yan, bali ang ginamit pa lang natin dyan, nung ginamitan natin ng foliar yan, kasalukuyan na naglalaglag ng bulaklak. Pero may tulong naman yung foliar na yun para lalong mapalabas din yung bulaklak niyan. Tapos nga yung pataba, konting pitik ng pataba dyan, bibigay na lahat ng bulaklak niya. Magbabago tayo ng pataba dito mga kapakner. Bibili tayo yung di siya ganong kamahalan pero effective naman, basta nasa lupa. Kasi kapag nahiyang sa lupa yung pataba na yon, kahit puro yun na lang gamitin dito, talagang magbibigay ng maraming bulaklak at bunga. Magbibigay ng marami siyang bulaklak. Ganun din yung ginagamit sa parting taas, gawing entablado, puro ganun lang. Tataka nga ako sa kanila, mahinang klase lang yung pataba nila kasi medyo mababa. Pero sa mga natanong nga natin doon, kasi rin ako nagtatanong din ako kung ano ba maganda na pataba dito. Conforme din daw sa lupa. Kaya dito San Vicente nagtanong na rin ako. Pinaghahalo-halo natin yung para alam natin yung pinakamagandang pero ang naging final ko yun nga, San Vicente entablado, halos pareha sila ng sinasabog na ang sagot nila sa akin, depende sa lupa. Nung nagpapabulas kami, nakagamit tayo nun, kaya lang iba naman siya. Gagamitin natin dyan, medyo angat siya ng konti. Pero parehas lang, same lang din nung ginamit namin dati.
maganda naman yung epekto. Talagang makikita mo yung pinipitasan ng mga kapana. Puno ng bulaklak yan. Mahiyang lang sa lupa. Basta nahiyang ang lupa yung puro yung pataba na yun, okay na. Mas mura pa. Hindi siya ganun kamahalan pero maganda magbigay ng bulaklak. Aalagaan mo na lang sa spray nun. Naalagaan sa spray, eh tuloy na yun. Yung mga kapakner, at yung ginagaskatan ng kapakner ang ilalim ng mga kalamansi. Gawa ng para pag nagsabog ng pataba eh malinis yung ilalim ng kalamansi. Yung mga kapakner, at nagpabili nga tayo ng gas. Yan. Ito, tsaka dalawang tuti. Takal-takalin na lang natin doon sa may ano, sa may tangke. 4 na ganito para di ano yung grass cutter. Balik yung grass cutter ko na pala lahat para magandang tinitingnan. Konti lang may ubusin sa gas niya kasi medyo manipis pa yung damo. Pangit kung ang grass cutter lang natin eh, ito grass cutter ko na, idiretso ko na lahat. Maliliit lang naman yung damo niya, medyo mabilis lang grass cutterin, tsaka medyo tipid sa gas yan, hindi katulad ng makapal yung damo, magastos sa gas. Para pagka pinatabaan eh malinis, tsaka pagpapatubig medyo bibilis niya kasi walang nakasagabal na damo. Yung mga kapakner, at nandito na nga yung mga taga sa amin napipitas ng kalamansi. Ayan. Bali pipitas kami lang na kami sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang ata kami. Ay wala, pito lang kami. Ayun sila partner ang nag-grass cutter dito. Habang kami pumipitas, siya nag-grass cutter, ginag-grass cutter niya pala lahat para nga naman magandang tinitingnan. Saka sinasat-sat niya ng mabuti para matagal naman tumubo yung damo. Yan, at kahit na kami, punta na kami din sa dulo ulit itong umpisa sa dulo. Yan. Buti naging kaano niya yan ano?
Naging friends niya. Ito, tanda mo to. Salin mo na daw. Sa kubo. Eh, tanda natin yung sirang ano. Okay. Salin na tayo. Dami din na. Tsaka inom na ako tubig. Hi, Rodman. Gina na. Oo. Pero na ay. Alpo-alpo si Traders ka pa ng isang araw. Sabi nga gusto ko naman isang araw, wine. Wine. Di ba niya na, Hindi, sinali ng kagad ni tatay ng ano, Alfonso. Pininino nga kung yun yata o titikman niya yun. Messy, dapat din yun. Ito din ay andi araw Asin lang yun dito na ano Hindi niya gusto din ito. Para sukan panis niyo. Kaya kagad pininino nga po yung baso niya ng ano. Kaya gasog mo nga dito yan. Yan, may nalalagyan sa ilalim. Super red wine. Wala desisyon sa buhay. Meron ang agad yung box ng iba. Oo. Nabit man. Mga kapakna, ito yung unang ano namin. Ano tawag doon? Unang sali namin. Ayan. Kami babalik na ulit din eh. Para makapitas na. Andun yung mga kasama ko. Yan bali mga kapakna, natapos na dito sa may kabilang dulo na to. Ito kami sa gitna. Yan sila.
Magsasalin muna ulit kami para makapag-merienda din. Starter ni Abay yun. Ito Pakmar. Malamig nga. Nasa ano kasi tayo eh, Baywalk eh. Ayan ang may tabing ilog. Lalo na pag tag-ulan dito. Diyos ko, yung hampas ng hangin. Kala mo nagyayelo. Malakas sa hangin dyan. Open eh. Tsaka pag umulan dyan, nagbibisible yung ano, wala kang makikita na ano dyan. Meron na sigurong mga 5 yan, no? Wala pa. Maliit pa yata yung red bag. Inubos. Ay, may tining ng tinapa yun. Sinali mo. Partner at lumusong na nga ulit kami. Bali may naka tayo na doon na 5 red bag na good. Tapos etong tudling na lang papunta doon sa tubo. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 na tudling papunta dun sa may ano, sa may sangka. Ayun, yun ang pipitasan namin at matatapos na. Ayun sila partner, nag-grass cutter na rin dito. Yung mga partner at nakapagtanghalian na nga. Kaya nga lang ng konti at pitas na ulit kami. Ilan tudling na lang yung pipitasan namin dito. Kasi kapakner ay at nag-grass cutter na. Sarap dito, lakas ng hangin. Yung mga nagagrass cutter na. Eh baka kulang. May kanin. Alam, yun na ibisa mo na. 2, 4, 6, 7, pang 8. Tapos na ano. May dala pa rin ako ah. Ay, 10. Kanin din nga kami ni Den, yung ulam nga lang din nabili nga. O, dahil nga sa ano mga 10. Wala lang butang patay yung Andiyo mamaya, baka po si Lola si Kamote at si Tony. Ito oh, malalim eh. Yun ang mga abay. Mamaya pa rin naman kayo makakawin. Hintayin nyo si ano. Hintayin nyo yata si Gia. Haigin mo. Manok ba? Ito. Ba't pinakakahig ka? Abay, ginawa kang panabong. Kumahig. Nako. Ayaw mo kumahig. Ano ba talaga? Hito o manok?
Naku, kahigin daw. May koto. Oh, pangit. Ay. Ito palang yung nakipitas mo. Kalahati. Kami tigit-tigisa na. Ano ba mga kung ilalabas? Kaya nga, itatapon mo. Uod na lang ang mga. Kaya kami ay pipitas na nga. So, may mga kasamahan ko. Sana! Yung mga kapartner at bali huminto na nga tayo sa pag-grass cutter. Bukas naman uli. Bukas tayo mag-grass cutter dyan. Ayan na yung ating grass cutter. Malawak na yung mga kapartner. Mula dito sa dulo, dito sa baba. Doon. Tapos, yan. Pakita lang natin. Ayun, doon sa may post ng ilaw na yun, lampas na doon. Yung grass cutter natin. Tinatansya ko ito mga 3 days eh. 3 days na pag-grass cutter. Pero kung half day ang kanan nito mga yung 5 days na half day. Okay lang naman kahit na pasundot na ano pag mainit pwede mga minto. Kaya naman nyariin. Pangit kasi mga kapartner kung grass cutterin lang natin yung mga puno-puno. Ilalak din yung ano kaya naisipan kong grass cutterin na lahat. Para pare-pares malinis. Ang bali yung kalamansi nga pala patapos na silang pumitas na kan 8 kalahati. 10 lang ang panansya natin dito. Di kaya ng ano nito di kaya ng 15. May nalibunga yung 10 baka sakali madali. Yeah, mga kapakner, at nakatapos na nga pumitas. Bali naka 10 good. Tsaka konting lagihay. Yung lagihay binigay na natin sa mga mamimitas. Naka 5 kilong hinog. Yung mga kiyat-kiyat lang na malalaki. Ayun o, mga pagod na. Yung dalawa tumakas na. Mga partner, dito na nga tayo sa bahay. Bali, kakauwi lang namin. Gawa ng hinintay pa natin yung bayar ng kalamansi. Ginabi. Yun nga, nakapitas tayo ng 10 red bag na good. Yung lagi ay may napitas na 5 kilo. Hiningi ng mamitas gawa ng hindi na makukunin ng buyer yun. Yung 5 kilo na yun. Tsaka baba ang presyo ng kalamansi ngayon. 1.3 lang. Ang naging lakaran ng kalamansi namin 900 malinis, 400 dun sa mamimitas. Walang merienda, walang pagkain, pati red bag sa kanila, lahat-lahat. Sa mga tawid, naka-gross tayo ng mga 10 red bag is 9,000. Pero bago naman natin sinabi natin kay Sir dun. At kanina nga habang umiwitas sila ng kalamansi, sinabayan ko na ng pag-grass cutter mga kapakner para malinis. Kung sakaling patabaan man hindi nakakain ng pataba yung damo. Yung mga kapakner, muli po thank you po sa suporta, tiwala, ingat po lahat, and God bless. Bye-bye.